Ang pelikulang ito ay nakasentro sa lalaking nagngangalang Joe Doucette, isang lasinggero, perwisyo sa publiko, at sa pangkalahatan ay isang hindi kaaya-ayang tao. Taong 1993, hindi siya dumalo sa ika-3 taong kaarawan ng kanyang anak na babae at wala siyang kahit anong pagsisisi tungkol dito. Wala rin siyang pakialam na makita ang kanyang asawa o anak. Sa halip, mas pinili niyang pumunta sa isang business meeting kung saan nagpakita rin siya ng kawalang hiyaan sa pamamagitan ng panunuyo sa kasintahan ng kanyang kliyente. Sa kasamaang palad, tinanggihan siya ng babae at nadiskubre ng kanyang kliyente ang kanyang ginawa. It's just a misunderstanding. Sa madaling salita, hindi maganda ang naging pagtatapos ng gabi para kay Joe. Dahil sa nasaktan ang kanyang ego, gumala siya sa lansangan, lasing at nag-iisa. Napakadungis niyang nagsuka sa bangketa, at sa isang punto, napagdesisyonan niyang bumili ng mumunting laruan para sa kanyang anak mula sa tindero sa kalye. Matapos nito, pumunta siya sa paborito niyang bar na pagmamay-ari ng matagal na niyang kaibigan na si Chucky. Kinatok niya ang pinto at iginiit na papasukin siya para uminom, ngunit tumanggi si Chucky dahil sarado na ang bar. Dahil sa inis, umalis si Joe ngunit bigla siyang nakasalubong ng isang babae sa gitna ng kalsada, at dito nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Sa sumunod na eksena, nagising si Joe sa isang kama, na waring katatapos lang makipagtalik sa babaeng nakilala niya sa lansangan. Habang papunta siya sa banyo upang umihi, maririnig ang tunog ng shower sa background at inakala ni Joe na naliligo ang babae. Ngunit nang suriin niya ang banyo, wala na ang babae. Bukod pa rito, napansin niyang puro puting kasuotan lamang ang laman ng aparador at nakalak ang pinto. Nagpanik siya at sumigaw para humingi ng tulong ngunit walang sumasagot. Maya-maya, isang tray ng pagkain ang isinilid sa maliit na pintuan sa ibaba ng pinto. Sinubukan niyang ipasok ang kanyang ulo at nakiusap na palayain siya, ngunit hindi siya pinansin. Tiningnan niya ang pagkain, isang pinggan ng dumplings mula sa Chinese restaurant at isang bote ng alak. Lumipas ang mga araw, at hindi nagbago ang pagkaing inihahatid sa kanya. Na-frustrate siya, ngunit sa kalaunan, napagtanto niyang wala siyang magagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran bilang isang bilanggo sa misteryosong kwartong ito. Isang araw, habang nanonood ng fitness video at pinapaligaya ang sarili, biglang lumabas ang puting usok mula sa mga vents na nagdulot sa pagkawala niya ng malay. Pumasok ang mga hindi nakikilalang tauhan sa kwarto at kumuha ng DNA samples mula sa kanya. Sa sumunod na eksena, nalaman niyang ginahasa at pinatay ang kanyang asawa, kaya ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Mia ay ipinaampon. Ayon sa balita, ang mga ebidensya sa crime scene ay nagtuturo kay Joe bilang may sala. Sa madaling salita, ang mga taong pumasok sa kanyang kwarto ay kumuha ng kanyang DNA at itinanim ito sa crime scene upang ipalabas na siya ang salarin sa pagpatay sa kanyang asawa. Galit na galit si Joe sa sitwasyon, alam niyang wala siyang kasalanan at tinatanong ang sarili kung bakit ito nangyayari sa kanya at sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Dumaan ang mga buwan at sa sobrang kalungkutan, gumuhit siya ng isang pangit na mukha gamit ang sarili niyang dugo sa kanyang unan. Bukod pa rito, naging kaibigan niya ang isang puting daga sa loob ng kwarto hanggang sa isang araw ay nanganak ang daga. Nakatulog si Joe katabi ang kanyang mga alagang daga ngunit paggising niya, wala na ang mga daga. Litong-lito siyang bumalik sa silid at nakita niyang may bagong tray ng pagkain. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pagkaing nakahain sa plato kung saan ito mismo ang daga na inalagaan niya at mga anak nito. Lumipas pa ang ilang araw, sinubukan ni Joe wakasan ang sariling buhay ngunit nabigo siya dahil muli siyang inusukan ng puting gas. Nang magising siya, nakabenda na ang kanyang mga sugat. Lumipas ang maraming taon, at tanging ang telebisyon sa loob ng silid ang nagsilbing bintana niya sa labas ng mundo. Doon niya napanood ang balita tungkol sa kanyang anak na si Mia. Napangiti siya nang malamang inampun ito ng mabubuting magulang at lumaking mahusay sa pagtugtog ng cello. Nagbigay ito sa kanya ng bagong pag-asa. Kaya sinimulan niyang sumulat ng mga liham para kay Mia, umaasang isang araw, kapag nakalaya siya, mababasa ito ng kanyang anak. Hindi lang iyon, tumigil na rin siya sa pag-inom ng alak at nagsimulang mag-ehersisyo hanggang sa tuluyang maging physically fit ang katawan niya. Sinimulan din niyang markahan ang mga taong lumilipas sa pamamagitan ng pagtatato sa kanyang sarili gamit ang isang karayom. Matapos ang halos 2 dekada na pagkakakulong sa silid, nakaisip si Joe ng isang plano sa pagtakas.
Araw-araw, unti-unti niyang kinayod ang semento sa gilid ng mga bricks sa dingding ng banyo at isa-isang inalis ang mga ito. Sa ika-20 taon, nagawa niyang lumikha ng butas na kasya siya. Gumapang siya rito at sinundan ng isang madilim na lagusan hanggang sa marating niya ang dulo, at sinipa ang daanan palabas. Bumalik si Joe sa silid upang kunin ang mga liham na isinulat niya para sa kanyang anak na babae, eksakto nang magsimulang ipalabas sa telebisyon ang isang panayam kay Mia na ngayon ay isa ng ganap na dalaga. Sa panayam, sinabi ni Mia na kung buhay pa ang kanyang ama na si Joe, handa siyang subukang patawarin ito kahit na pinatay nito ang kanyang ina. Habang emosyonal sa panunood ng telebisyon, muling pinuno ng puting usok ang silid, at nawalan ulit ng malay si Joe. Sa sumunod na eksena, nagising siyang nasa loob ng isang kahon sa gitna ng parang. Kasama niya ang kanyang mga liham, isang bungkos ng pera, at isang smartphone na may countdown timer. Paglabas niya sa kahon, nakita niya ang isang babae na may dalang parehong dilaw na payong na nakita niya noong gabi ng kanyang pagkakadukot. Sinubukan niyang sundan ito, ngunit hinarang siya ng isang grupo ng mga football player na inakalang inaabuso niya ang babae. Gamit ang kanyang mga pinagsanayan sa kulungan, madali niyang natalo ang mga manlalaro bago muling magpatuloy. Maya-maya, muli niyang nakita ang dilaw na payong sa gitna ng mga nakapila para sa isang mobile medical clinic, ngunit sa pagkakataong ito isang lalaki ang may hawak ng payong. Dahil sa naging eksena niya, lumapit sa kanya ang isang nurse na nagngangalang Marie at mahinahong tinanong kung ayos lang siya, sabay abot ng kanyang calling card. Ngunit binaliwala ito ni Joe at nagmadaling pumunta sa bahay ng kanyang matagal ng kaibigan, si Chucky. Matapos ang 20 taon ng pagkawala, ikinwento niya kay Chucky ang lahat ng nangyari sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono, at nang sagutin niya ito, nalaman nilang ang tumawag ay walang iba kundi ang lalaking nagkulong sa kanya sa loob ng 20 taon. Hinamon siya ng lalaki na hanapin ang kanyang anak na si Mia. Matapos ang tawag, hiniling ni Joe kay Chucky na tulungan siyang alamin kung sino ang may kagagawan ng kanyang pagkakabilanggo. Ngunit hindi ito madaling gawin, dahil napakaraming tao na galit sa kanya noon sa pag-aakala nila siya talaga ang pumatay sa kanyang asawa. Nagpuyat si Joe sa pananaliksik, hanggang sa kinabukasan, natuklasan siya ni Chucky na nakahandusay na sa sahig. Kinuha ni Chucky ang calling card ni Marie mula sa bulsa ni Joe. Sa sumunod na eksena, inalagaan ni Marie ang walang malay na si Joe, hanggang sa madiskubre niya ang mga liham nito at mapilitang basahin ng ilan dahil sa kanyang pagkamausisa. Dahil dito, nagalit si Joe at marahas na banawi ang mga liham mula sa kanya. Pinakalma siya ni Marie sa pagsasabing naniniwala siya sa kwento nito at handa siyang tumulong. Ngayon, kasama na ni Joe si Marie sa kanyang investigasyon upang matunton ang may sala sa kanyang pagkakakulong. Binisita nila ang isa sa mga dating kaaway ni Joe, ngunit natuklasan nilang matanda na ito at wala ng pag-iisip. Maya-maya, nakaisip si Joe ng ibang paraan. Sinubukan niyang kumain ng dumplings sa bawat Chinese restaurant na may pangalang Dragon, dahil ito lamang ang pagkain na ibinigay sa kanya sa loob ng 20 taon. Sa kalagitnaan ng paghahanap, nagpaalam si Marie dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. Nagpatuloy si Joe sa paghahanap mag-isa, hanggang sa tuluyan siyang nakumbinsi na natagpuan na niya ang tamang lugar. Napansin niya ang isang malaking takeaway order sa silid at sinundan ang kaina-hinalang lalaking kumuha nito. Nang makapasok si Joe sa gusali kasama ang lalaki, pinatay niya ang lalaki at nagkunwaring siya ito upang makapasok. Matapos makalusot, agad niyang pinatay ang receptionist. Dito, natuklasan ni Joe na hindi lang pala siya ang kinulong. Sa katunayan, may daan-daang tao ang nakakulong sa mga silid na mukhang hotel. Hinuli ni Joe ang isang lalaking nagngangalang Cheney para tanungin, at pinahirapan ito sa pamamagitan ng paghiwa sa leeg niya. Hindi pinatawad ni Joe ang lalaki, kung saan binudburan niya ito ng asin sa sugat hanggang sa napaamin si Cheney. Inamin ni Cheney na hindi niya kilala ang kanyang employer, ngunit sinabi niyang pakinggan ni Joe ang isang audio recording. Sa recording, inutusan lamang ng employer si Cheney na ikulong si Joe sa loob ng 20 taon, nang hindi man lang ipinaliwanag ang dahilan.
Habang nangyayari ito, natuklasan ng isang maton na patay na ang receptionist at tinawag ang iba pa niyang kasamahan. Pinagtulungan nilang tambangan si Joe kaya napilitan siyang lumaban. Dito ipinakita ni Joe ang mga natutunan niya mula sa pagkakakulong sa kakaibang silid. Sa huli, nanalo si Joe sa laban, ngunit nagtamo siya ng sugat mula sa saksak sa likod. Pagkalabas niya ng gusali ay bigla siyang hinimatay, at isang misteryosong lalaki ang dumampot sa kanya at iniwan siya sa harap ng bar ni Chucky sa hindi malamang dahilan. Si Marie at isa pang nurse ang nag-asikaso sa sugat ni Joe. Kalaunan, narinig ni Joe ang pagtatalo ni Marie at ng kanyang kaibigan. Naniniwala ang kaibigan ni Marie na dapat na siyang tumigil sa pagtulong kay Joe dahil mukhang delikado ito. Ngunit nananatili pa rin si Marie sa kanyang desisyon dahil sa kanyang kabutihan at pagiging walang pag-iimbot. Matapos nito, nanatili muna si Joe sa bar ni Chucky, kung saan sa wakas ay nakaharap niya ang misteryosong lalaking matagal na niyang hinahanap. Walang pakialam na kinausap ng lalaki si Joe, kaya't sa galit, sinubukan siyang atakihin ni Joe. Gayunpaman, natalo siya ng tapat na bodyguard ng misteryosong lalaki. Nagbigay ang misteryosong lalaki ng 2 hamon kay Joe na kailangan niyang tapusin sa loob ng 48 oras. Una, dapat niyang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng misteryosong lalaki. Pangalawa, dapat niyang alamin kung bakit siya kinidnap at ikinulong sa loob ng 20 taon. Kapag nahanap ni Joe ang sagot sa loob ng 2 araw, nangako ang lalaki na bibigyan siya ng $20 milyong na halaga ng mga diamante. Mas lalong naging kakaiba ang sitwasyon dahil ipinangako rin ng lalaki na papatayin niya ang sarili sa harapan ni Joe. Bago umalis, ipinaalam niya kay Joe na balak gantihan ni Cheney at ng kanyang mga tauhan si Marie dahil sa ginawa niya kay Cheney. Dahil dito, dali-daling pumunta si Joe upang tulungan si Marie, ngunit nahuli siya ng mga tauhan ni Cheney. Ngunit nakatanggap si Cheney ng tawag mula sa misteryosong lalaki, inaalok siya ng malaking halaga ng pera kapalit ng pagpapalaya kay Joe. Sa puntong ito, makikita natin si Joe at Marie na may malalim ng koneksyon para sa isa't isa. Pag-alis ng grupo ni Cheney, nakatanggap muli si Joe ng tawag mula sa misteryosong lalaki. Napansin niyang palaging may parehong tunog na ringtone ang naririnig niya tuwing tumatawag ang misteryosong lalaki. Kinuha ni Marie ang kanyang telepono at ginamit ang Shazam upang hanapin ang ringtone. Natuklasan nila na ang ringtone ay ang himno ng Evergreen Academy, isang paaralang pinasukan ni Joe noong bata pa siya. Sinubukan nilang hanapin ang paaralan sa internet, ngunit hindi na ito naa-access dahil sarado na ito. Sa kabutihang palad, nahanap nila ang dating punong guro ni Joe, kaya nagpasya silang dalawin ito. Nagpanggap si Marie bilang isang investigador na nais patunayan ang pagiging inosente ni Joe sa kaso ng pagpatay sa kanyang asawa, habang si Joe ay palihim na pumasok sa bahay upang magnakaw ng isang yearbook. Dito natin nalaman na marami palang kaaway si Joe noong bata pa siya dahil sa isa siyang bully. Biglang napansin ni Joe ang larawan ng isang lalaking nagngangalang Adrian Price at may biglang kumonekta sa kanyang isipan. Matapos ang kanilang pagbisita, nagpahinga muna sila at nagayos ng sarili. Ang tensyon sa pagitan nila ay umabot sa sukdulan, kaya't nauwi ito sa isang matinding pagtatalik. Lingid sa kanilang kaalaman na may nakatagong kamera pala sa kanilang silid, na lihim na inilagay ng misteryosong lalaki. Samantala, sa bar, nagsasaliksik si Chucky na dating kaklase ni Joe sa Evergreen. Natuklasan niya ang isang bagay sa internet na agad niyang gustong sabihin kay Joe, ngunit abala pa si Joe sa ibang bagay. Hindi alam ni Chucky, minamanmanan ng misteryosong lalaki ang tawag niya. Ang lalaking ito, na si Adrian Price nga, ay nagalit nang tawagin ni Chucky ang kanyang kapatid na Pokpok. Dahil dito, nagpasya siyang bisitahin si Chucky. Kinagabihan, si Joe at Marie na hindi alam ang nangyari kay Chucky, ay palihim na pumasok sa paaralan at sinuri ang mga lumang talaan ng paaralan. Dito natagpuan ni Joe ang record ng kapatid ni Adrian, si Amanda. Habang bumabalik ang kanyang alaala, naalala niyang madalas niyang binubuli noon si Amanda. Dito niya tuluyang napagtanto na ang lalaking nagkulong sa kanya ay walang iba kundi si Adrian Price, ang dati niyang kaklase na kapatid ni Amanda. Nakumpirma niya ito dahil noong kabataan pa niya. Nakita niyang may kasamang lalaki si Amanda sa loob ng greenhouse ng paaralan. Sa kasalukuyan, nagpatuloy sa pagsasaliksik sina Joe at Marie at nalaman nilang lumipat ang pamilya Price matapos ang pangyayaring iyon. Nang maglaon, pinatay ng ama ang kanyang asawa,
ang kanyang anak na si Amanda, at tinapos ang sariling buhay habang iniwan ng malubhang sugatang si Adrian. Sa pagtatapos ng kanilang pananaliksik, natagpuan ni na Joe at Marie ang isang paketeng ipinadala ng misteryosong lalaki na ngayon ay alam na nating si Adrian Price. At sa loob nito ay ang putol na dila ni Chucky. Hindi lang iyon, ipinaalam ni Adrian kay Joe ang isang lugar kung saan sila magtatagpo at sinabi niyang hawak niya ang anak ni Joe. Dahil sa matinding galit at pagnanais na makita ang kanyang anak, agad na umalis si Joe. Sinubukan siyang pigilan ni Marie dahil sa kanyang pag-aalala sa kaligtasan ni Joe, ngunit matigas ang ulo nito. Kalaunan, nagkaharap sina Joe at Adrian at sa pagkakataong ito, napatay ni Joe ang tapat na bodyguard ni Adrian. Matapos noon, nasagot ni Joe ang unang tanong kung sino nga ba si Adrian Price. Dito natin natuklasan na ang mga ginawa ni Joe noong nakaraan ay nagdulot ng mas malalang trahedya kaysa sa simpleng pagkasira ng kumpiyansa sa sarili ni Amanda Price, ang kapatid ni Adrian. Noong kabataan ni Joe, sa pagiging padalos-dalos niya, ipinamalita niya sa lahat ang kanyang nakita sa loob ng greenhouse. Dahil dito, nagalit ng husto ang ama ni Adrian dahil itinuring niya itong kahihiyan sa pangalan ng kanilang pamilya. Sa labis na hiya, isang araw ay tuluyan nang nawala sa sarili ang ama ni Adrian at nagpasya siyang patayin ang buong pamilya bago kitilin ang sarili niyang buhay. Si Adrian lamang ang nakaligtas dahil hindi tumago sa kanyang puso ang bala. At para sa isang mas madilim pang twist, naramdaman ng ama ang matinding kahihiyan hindi lang dahil ang anak niyang si Amanda ay nakikipagtalik sa isang mas matandang lalaki sa loob ng greenhouse. Kundi dahil ang lalaking iyon ay mismong siya, ang kanilang sariling ama. Dahil natuklasan ni Joe ang lahat, ibinigay ni Adrian sa kanya ang 20 milyong dolyar na halaga ng mga diamante, gaya ng ipinangako. Hindi lang iyon, dinala rin siya ni Adrian sa isang silid upang makita ang kanyang anak. Dinala si Joe sa isang kwarto na mukhang isang TV studio, at dito isiniwalat ni Adrian ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang palabas sa TV na pinanood ni Joe sa loob ng maraming taon, kung saan ina-update siya tungkol sa kanyang anak ay isang peke lamang. Sa buong panahong iyon, kumuha si Adrian ng isang aktres upang magpanggap bilang si Mia. Sa labis na galit, tinanong ni Joe kung nasaan ang tunay niyang anak. Dito, sinagot siya ni Adrian na pagkatapos niyang patayin ang asawa ni Joe, ginawa niya ang lahat upang palitan ang pagkakakilanlan ni Mia, kasama na rito ang pagpapalit ng kanyang pangalan bilang Marie. Well, tama ang narinig mo. Si Marie, ang nurse, ay ang tunay na anak ni Joe. Sa buong panahong ito, plinano ni Adrian hindi lang ang pagpapakulong kay Joe, kundi pati ang muling pagtatagpo nila ng kanyang anak. Sinigurado niyang magkakasama sila, magkakaroon ng ugnayan, at sa huli ay magmamahalan sa paraang hindi nila dapat ginawa upang maramdaman ni Joe ang parehong sakit na dinanas ng pamilya ni Adrian lalo na ang kanyang kapatid. Sa labis na pagkasuklam at puot sa sarili, nawala na kay Joe ang kagustuhang patayin si Adrian. Tinupad din naman ni Adrian Price ang kanyang pangako kay Joe. Dahil patay na ang buong pamilya niya at natupad na ang kanyang paghihiganti, kinitil niya ang sariling buhay sa harap mismo ni Joe. Nagwawakas ang pelikula sa eksenang iniwan ni Joe ang isang liham ng pamamaalam kay Marie kasama ang mga diamante. Sa sulat, sinabi niyang hindi na niya kayang makita pa si Marie, at may nagawa siyang walang kapatawaran kaya kailangan niyang parusahan ang kanyang sarili. Sa huling eksena, makikita natin si Cheney, ang tagapamahala ng silid, na natanggap ang mga diamante. Samantalang si Joe, sa kanyang sariling pagpapasya, ay bumalik sa parehong silid kung saan siya ikinulong sa loob ng 20 taon.